Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio sa buong buwan ng October? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up ko ang energy mamaya. Ito yung clarifier natin, ha? So, magsimula na tayo. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck natin. Ang cute ng mga pusa, oh. Pusa kasi to, eh. So, ano to? Simula na tayo. Tingin ko magre-reflect yung iba sa inyo sa tinakbo ng kanilang hard work. Magkakaroon sila ng reassessment, reevaluation from past to present. So, kung ano man yung may isip nila na something wrong, kasi babaguhin nila yun, eh. Ganun ang dating sa akin. Babaguhin ng iba sa inyo. At dito na lalabas ang magician. Ito kasi may kinalaman sa mastery. Ito kasi hard work din naman to. 7 of Pentacles. Pareho sila ng 8 of Pentacles. Pero dito sa 7 of Pentacles, nagbunga na yung pinaghirapan niya. Kaya lang parang di siya satisfied. So, magmumuni-muni siya. Pagdating mo sa 8 of Pentacles, ayun na yun. Yung magiging niyang knowledge dun sa pagmumuni-muni niya. Ulitin niya ulit yung hard work niya sa madaling salita. At dun na, yung mapaperfect niya na yung kanyang talent, skill, knowledge, ganyan. So, panibagong hard work ulit dun sa 8 of Pentacles. Tapos pagdating mo sa 9, edi ayun na, provision na ng hard work. Pero sa case na to, yun nga. Nagmumuni-muni yung iba sa inyo. What went wrong? Parang dissatisfied sa tinakbo ng hardship ba o ng hard work. Pero dito mastery na to. Ito yung mastery. Magician. So, mapaperfect nyo na yan kasi verb. Ano yan eh? Mercury. So, may pagka-perfectionist yan. Mapaperfect nyo na kung ano man yung tinatrabaho nyo dito. Okay? More like career to. So, para to sa mga may career. Na, sabihin natin nagdi-deal sa hands. Kasi, ano to eh, magician, ano po, sa hands siya eh, Joshua. Yung halimbawa, craftsmanship. Tama ba? Craftsmanship. Yung, nagpe-painting, sculpture, karpintero, yung may ginagawa siya sa kamay niya ba? So, syempre, talent yun. Naguhulma ka. Kung ano-ano ginagawa mo sa kamay mo. Doon yung nakabase yung hard work ng iba sa inyo. Kasi may iba na yung hard work ay through intelligence. Tulad ko, ito puro to eh. Memorization. So, hindi kamay yung ginagamit ko sa trabaho ko, kundi more like isip. So, yung iba sa inyo, ang katamaan ng reading na to ay yun nga, puro kamay yung ginagamit niya sa work niya. Na para bang mapaperfect niya na yung kanyang trabaho. Maganda yung magiging outcome ng kanyang work. So again, kung kamay ang basehan
Anong maisip kasi bukod sa painting, craftsmanship, music, di ba? Kasi nagano ka, susulat ka ng notes. Ay, music kasi, ano rin yun eh. Hindi pala siya part ng, yung music na naisip ko na hindi part ay yung pag-imagine ng notes. Pero kung ano, music na gumagamit ka ng instruments, kasi mahirap mag-instruments. Nag-try na din ako mag-gitara. Siyempre, minsan nakakalimutan mo yung ano, yung notes, di ba? Saka mahirap, yung sa gitara, lalo na sa gitara. Nagpapartos-partos pa yung ganito ko. Mahirap siyang igamay. So, lalo na kung beginner. Mahirap igamay yung string sa kamay. Di ba, kamay din yun. O drums, di ba? Yung mahirap mag-ganon. Sa drumstick. So, again, pag kamay yung basihan, mapaperfect niya na yung ginagawa niya. Okay? So, kayo na mag-isip. Basta kamay. Kamay ang basihan. So, ano pa? Oh, blessing, oh. Scorpio to, di ba? Blessing, wow. Legit. Ano yun? Blessing, legitimate. Legitigation. Ano yun? Nakakawala ka na yun. Litigation. Well, sabihin natin, yung iba sa inyo ay may nilalakad na case. Kasi litigation, tingnan nyo, parang Supreme Court. O ano, parang batas. Maisip mo sa skill yung batas, di ba? Law, justice. So again, anything na may kinalaman sa justice, law, blessing. So mananalo yung iba sa inyo sa pinaglalaban nilang case. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, o kung di man kayo to, someone na yun nga naagrabyado at ipinaglaban ng kanyang rights, mananalo yun. Okay? Papanigan siya ng batas o ng authority o, ang tawag doon, o person in authority, government, ganyan. Sabihin natin, ano pa ba? Case? Mananalo case? Ano maisip ba? May iniisip pa akong isa, kaya lang parang di tutugma yung naisip ko kasi government. Blessing sa government. Kaya na parang di natutugma dahil ito ay more like paglaban sa court ng case. Litis ba? Lilitisin, ganun. Well, anyways, dun siya nakafocus sa paglaban ng justice, rights, para sa iba sa inyo. Mananalo. Okay? Mananalo yung iba sa inyo. Sana nga lahat na lang. Sa kung anong pinaglalaban. Pero mahaba pa yung time. Dagdagan pa natin ito. Abi. Abi. Kasi cathedral daw yan Abi. Commerce yun. Kakaibang combination. Pag kasi, alam ko na. Kasi kanina naisip ko, parang kakaiba. Kung religion, commerce. So, pwede rin naman magbebenta yung iba sa inyo ng anything related sa religion. So, rosary, Bible, diba? Yun lang naman maisip mo pang buy and sell O siguro, coaching. Kasi commerce to, Ngayon, may naisip ako. Pwede nga rin pala itong sabihin natin, hindi lang to literally may kinalaman sa religion. So, isama na rin natin spirituality dahil spirituality rin naman ang religion, di ba? So, buy and sell. Magbebenta yung iba sa inyo ng anything na may kinalaman sa
spirituality. So, ano ba? Ano bang pwedeng mabenta? Commerce. Ano ba yan? Crystals. Gemstones. Pero nag-brown out. Ano pa bang pwedeng ibenta na may kinalaman sa spirituality? Baka yung iba sa inyo gumawa ng sarili nilang deck, di ba? Tarot deck, Lenormand, etc. O anything na magical, sabihin natin candle, di ba? Incense. So again, may iba sa inyo na baka magbenta o makailigan na yun nga, mag-create ng anything na pwedeng pagkakitaan, at ito ay may kinalaman sa religion o spirituality. Dito naman, ito yung last deck natin. Ano pang other information? Discernment, freedom. So, ang dating sa akin, wag siguro masyadong maluwag. Kasi pag freedom, dating sa akin, masyadong maluwag. In a way na walang limitation, boundaries. Kaya may discernment na parang dating sa akin, wag masyadong maluwag o else matitake advantage yung iba sa inyo. So dapat when it comes to freedom, balance. Hindi masyadong maluwag, hindi masyadong nakakasakal. Ganun. Yung kumbaga, yung topic ng control, dapat balance. Para hindi ma-take advantage yung iba sa inyo. O hindi mainis yung iba na tao sa iba sa inyo kung masyado kayong controlling, di ba? So, case to case basis. Yun yung pinaka-thought dito. Control. Scorpio pa naman kayo. So, syempre, mahalaga ang control, di ba? Kaya lang sa case nga na to, either pinag-watch out kayo na nagiging intense yung pagiging controlling, o sabihin naman natin yung iba sa inyo ay masyado namang maluwag na para bang delikado din kasi baka mapa-trouble, mamanipulate kayo, ma-take advantage, ma-persuade sa something na pwedeng mag-cause ng kapahamakan sa iba sa inyo. So beware. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.